Paano ba maging point guard? Yan ang tanong sa atin ng marami rito. So ituturo natin yung mga ilang tips para maging effective at magaling na point guard ka. Number one, marunong ka mag-dribble or alam mong paganahin yung kanan at kaliwa mo. Okay? So pinapractice siya. So ibang topic yon, basic dribbling. Pero mostly naman sa inyo marunong nang mag-dribble. So ang dapat lang nating improve yung weak hand natin. For example, right ka, so possible mahina yung left mo. So siya yung ipapractice mo. So basically, yung mga control dribble ang kailangan natin practicein, like control, okay? Swing. So yun lang yung mga simple na may control sa bola, hindi yung dribble lang na diretso. Okay? Kung papansinin natin, yan, kinokontrol mo, minamanipulate mo yung ball. Dribbling, number one. Kasi paano kang gagalaw kung hindi ka nagdi-dribble? So syempre, ikaw nagdadala ng bola, kaya kailangan effective kang dribbler. Kung mahina yung left hand natin dahil kanan tayo, so practicein natin yung left hand natin, tuloy-tuloy doon. Okay, mag-start tayo sa jog lang, then medyo mabilis, then sprint na. So for example, jog ka lang hanggang dun sa dulo. Okay, then add tayo ng bilis, then hanggang sa sprint na tayo. So ganun lang siya kasimple, ganun lang muna. Ngayon, kung kaliwete ka, kanan ka naman yung weak hand mo. Bigyan mo lang na mas maraming time yung weak hand mo para maging parehas siya. At syempre, bilang point guard, ikaw yung taga-deliver ng bola. So number one target mo, yung scorer mo. Okay, kung nakikita mo na habang bumababa ka pa lang, nagdadala ka ng bola, okay, nagdadala ka ng bola, malayo ka pa, nakikita mo open na siya, bigay mo na. Okay, yun number one, target mo na agad yun. Ngayon, kung may big man ka namang scorer sa loob, okay, kahit nandun ka pa sa malayo, kita mo, kaya mo nang bigyan mo na agad ng bola. So yun yung tatandaan mo. Number one, find your scorer. Okay? Ngayon, so nagdi-deliver ka ng bola, okay, as much as possible, huwag kang tatalikod sa action. So paano yun? So, ako, hindi ko tinuturuan ng point guard ko ng nakatalikod na dribble na ganito. Kasi blind spot na sa kanya yun. May possibility, may open doon, hindi mo makikita. So, kaya ang tinuturo ko, pag nagdadala ng bola, nakatagilid na ganito. So, kita mo lahat na nangyayari. Okay? So, kung may pumipressure man sa'yo, okay, atras-atras ka lang, atras-atras, tagilid, nakikita mo pa rin yung nangyayari. Balik-balik ang ganyan. Kahit may pumipressure sa'yo, nandyan lang siya sa gilid. Okay, nakikita pa rin sitwasyon. Ayoko nung umiikot o tumatalikod. As much as possible, ayokong gawin yun sa point guard ko. Pangalawa, kailangan marunong ka rin gumawa ng tira mo. Okay, kung hindi ka makapasa sa mga scorer mo, alam mo paano tumira. So, gusto ko sa isang point guard, nakaka-atake, okay, kahit hindi drive, pero ito yung magandang pag-aaralan ng point guard dito pa lang kasi kung may malalaking naghihintay sa baba, practicein mo to. Jump shot ka dito sa free throw area. Okay, so for example, wala ka mapasahan. Okay, laruin mo yung bantay mo pagdating dito. So pangatlo, okay, habang nagdi-dribble ka, walang mapasahang scorer, hindi ka rin maka-atake. So ano gagawin mo? Mag-create ka ng sitwasyon, mag-invite ka ng defense. So nagdadala ka, wala, hindi ka rin makalusot, ilapit mo sa ring. Of course, may lalapit dyan or mag-invite. Then, pasa tayo pag umangat yung depensa. So, create ng tira. Okay? So, una, hanapin mo yung scorer mo. Pangalawa, mag-create ka ng tira mo. Then, pangatlo, mag-create ka ng tira ng kakampi mo. Additional tips bilang point guard. Dapat alam mo yung oras. So usually naman ngayon ng mga court natin may mga timer na. So aware ka dapat sa time kung nauubos na yung shot clock natin. Para alam mo kung walang-wala ano na gagawin, okay? Or makakapagbigay ka ng instruction na kailangan na itira kung nasa yung bola, kahit alanganin, kailangan mong tumira. So dapat aware ka bilang point guard. Pangalawang tips. So ikaw yung parang coach sa loob. Ikaw magbibigay ng direksyon. Ikaw magpapaalala sa mga plays. So ikaw magbibigay ng instruction. Gather mo yung mga kampi mo. Bigyan mo ng instruction, okay? Paalalahanan mo kung ano yung dapat gawin, ano yung gustong mangyari ni coach. Kasi kung wala ng timeout, ikaw ang magdi-deliver ng instruction. Okay? So, ikaw yung parang coach sa loob. Ikaw magbibigay ng direksyon. Ikaw magbibigay ng instruction. Gather mo yung mga kampi mo. Bigyan mo ng instruction, okay? Paalalahanan mo kung ano yung dapat gawin, ano yung gustong mangyari ni coach. Kasi kung wala ng timeout, ikaw ang magdi-deliver ng
instruction galing kay coach. Pangatlong tips, dapat kondisyon ka. Kasi mas maganda ang gwardiya na nakaka-pressure sa kapwa niya point guard. Kasi malaking bagay na pag nasira ang point guard, mostly masira din ang laro ng isang team. So kaya kung nape-pressure mo siya, at the same time iniiwanan pa sa takbuhan sa opensa, mahihirapan kang bantayan bilang point guard. So i-develop lang natin yung pagiging point guard. Okay, practice, apply sa game, practice, then apply sa game. Gagaling ka bilang point guard. So ang purpose natin dito ay ma-improve ang bawat player, marating niya yung pangarap niya bilang player. So andito lang si coach para turuan ka sa mga gusto mong i-improve sa sarili mo. Marami tayong videos dyan na kung ano man yung para sa'yo, hanapin lang natin sa mga video. Meron tayo sa YouTube, Instagram. So hopefully, pa-share sa mga kaibigan din natin na gustong matuto at pa-subscribe na rin. Kung meron pa kayong gustong topic na pag-aralan natin, message lang natin para sa mga susunod na topic natin. May topic natin yung gusto mong topic. Maraming salamat mga ka-ihoops. See you sa susunod na video natin.